Naibaba sa 19% ang ipinataw na reciprocal tariff ng Amerika sa export products ng Pilipinas. Bunga ito ng pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Donald Trump. May report si Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Nagkasundo ang Pilipinas at Amerika na ibaba sa 19% ang ipapataw na taripa ng Estados Unidos sa mga export product ng Pilipinas. Ang magandang balita na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod na naging pag-uusap nila ni US President Donald Trump sa White House. Pasado alas 11 ng umaga sa US o alas 11 ng gabi oras sa Pilipinas, dumating sa West Wing ng White House ang Pangulo kung saan mismong si President Donald Trump ang sumalubong sa kanya. Bago pumasok sa Oval Office, sandaling bumati ang dalawang lider sa media kung saan inilarawan ni Trump si Pangulo Marcos bilang masigasig na negosyador sa usapin ng reciprocal tariff. He's a very tough negotiator. So far we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's strong, a strong negotiator. He loves your country. Kasama ng Pangulo na nagtungo sa White House, sina Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go at DTI Secretary Cristina Roque. Ayon kay Pangulo Marcos, bagamat 1% lamang ang nabawas sa isinusulong sana ng bansa, malaking bagay pa rin ito lalo para sa semiconductor industry na isa sa pinakaapektado ng ipapataw na reciprocal tariff. Sabi ng Pangulo, kasama sa mga napagkasunduan ang pagpapatupad rin ng Pilipinas ng open market o zero tariff rates sa ilang merkado para sa US, partikular sa automobiles. Habang iakyat rin ng US ang importasyon nito sa Pilipinas, partikular sa soy products, wheat at medisina. So there's several, but also the other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. So we are coming to those arrangements. There's still a lot of detail that needs to be worked out on the different products and the different exports and imports. Mula sa Washington, D.C., USA para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.